Pangarap ng mga magulang ni Aliyah na siya ay makapagtapos ng pag-aaral at maging isang ganap na abogado. Ito rin naman kasi ang pangarap ng dalaga. Matalino itong si Aliyah, kaya naman sisiw lang para sa kanya na kumuha ng kursong pag-aaboga siya. Nasa puso na kasi ng dalaga ang magsilbi sa kanyang kapwa, lalo na sa mga inaapi at walang alam sa karapatan nila. Ngunit isang araw, ay bigla na lamang nagbago ang lahat nang minsang magkita sila ng kanyang nobyong si Julian. Aliyah, hanggang kailan ba tayo ganito? Hanggang kailan ako magtitiis sa patagong relasyon natin? Gustong-gusto na kitang makasama eh. Julian, alam mo namang nag-aaral pa ako, hindi ba? Saka sabi ko naman sa'yo na makontento muna tayo sa relasyon na meron tayo ngayon. Kahit pa ito ay patago. Basta alam natin na mahal natin ang isa't isa. Ano kaya kung tumigil ka na lamang sa pag-aaral? Total ay kaya naman kitang buhayin at ang magiging anak natin kung sakali. Walang kagatol-gatol na sambit ni Julian sa kanyang nobya. Nagulat naman si Aliyah sa tinurang iyon ng kanyang nobyo. Hindi mo naiintindihan, mahal. Kailangan ko munang tuparin ang pangarap sa akin ng mga magulang ko. Malungkot na saad ni Aliyah sa kanyang nobyo. Diyos ko naman kailan pa yun? Yang pag-aaboga siya, bubuno yan ng napakahabang taon bago ka makapagtapos. Maraming oras ang gugugulin mo dyan. At alam ko, pati oras at panahon mo sa akin ay mawawala dahil sa pag-aaral mo ng pag-aaboga siya. Makatapos ka man dyan, matanda na tayo. Aliyah, mahal ko, kaya naman kitang buhayin eh. Huwag ka na lang kasi mag-aral. Pangungulit ni Julian sa kanya. Napakunot noon na lamang muli ang dalaga. Anong kaya mong buhayin ang sinasabi mo dyan? Wala ka pa namang trabaho eh. Bigla namang napakamot ang ulo ng binata. Hindi mo ata ako mahal eh. Ayaw mo ata sa akin. Pangonsensya ng binata sa kanyang nobya. Biglang napangiti ang dalaga. Mahal na mahal kita. Palagi mo yung tatandaan. Saka hindi pa naman tayo matanda nun. 30 anyos pa lamang tayo pag nagkataon na makatapos ako sa pag-aaboga siya. Ibig sabihin, ay pwede pa. Nakangiting wika ni Aliyah sa kanyang nobyo. Kaya't maghintay ka lang, mahal ko. Sambit nito at hinalikan ng lalaki. Sige na nga, maghihintay na lang ako. Pero alam mo na dapat ay magaganito pa rin tayo Nakangiting napatango na lamang ang dalaga at nauwi na naman sila sa isang makabundong sandali. Nagpupunta si Aliyah sa bahay ng binata para doon sila makapag-bonding at makapag-usap. And at the same time, gumagawa sila roon ng gawain ng isang tunay na mag-asawa. Nangyayari yon kapag wala ang mga magulang ni Julian at pumapasok sa opisina. Samantalang si Aliyah naman ay may araw na nagkakating klase siya para makipagtagpo lamang sa kanyang nobyo. At wala namang kamalay-malay ang ama't ina niya na meron siyang karelasyon. Natatakot kasi siya na kapag nalaman na meron siyang nobya ay baka higpitan siya at pagbawalang lumabas. Bagay na ayaw niyang mangyari. Gabi na nang makauwi si Aliyah sa kanila. Mabuti na lamang, agad na naniwala ang mga magulang niya nang sabihin niyang meron lamang silang activity na ginawa sa bahay ng kaklase niya. Nagpatuloy ang palihim na pagkikita ng magkasintahan. Sa 5 araw na klase niya, ay meron siyang 1 araw upang lumiban. Kumpiyansa naman siya kahit pala absent siya dahil matalino naman kasi siya. Kaya nga lang, dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Isang gabi nang umuwi ulit siya ng alanganin, dito siya kinumpronta ng kanyang ina na si Aling Soledad. Anak, mukhang napapadalas na ata ang pag-uwi mo ng alanganing oras May tinatago ka ba sa akin? Baka hindi ka nag-aaral Baka pagbabarkada lang ang inaatupag mo. Alalahanin mo, dapat ay matataas yung mga nakukuha mong grado ngayong high school ka pa lang. Dahil kung pag-aaboga siya ang kukunin mo sa college, hindi tatanggapin ang mga palakol na grades mo. Dapat i-maintain mo lamang ang maganda mong grado. Naman, wala po ba kayong tiwala sa akin? Hindi po ba kayo naniniwala na sa bahay ng kaklasik po ako galing? Dahil may pinapagawa po ang teacher namin na activities? Ma, nag-aaral po ako ng mabuti, tulad ng lagi niyo pong sinasabi sa akin. Katwiran na lamang ni Aliyah sa kanyang ina. Siguraduhin mo lang, Aliyah, dahil hindi ako magdadalawang isip na puntahan at kausapin ang advisor mo kung talagang pumapasok ka ba talaga o hindi. Si Mama naman pumapasok nga po talaga ako at wag na po kayong pumunta.
Kunot noong tugon naman ni Aliyah. Ang buong akala ng dalaga ay hindi yun tototohanin ng kanyang ina. Ngunit isang gabi, nang muli siyang umuwi ng alanganing oras, sinalubong siya nito ng malakas na sampal sa kanyang mukha. Bakit niyo po ako sinampal, ma? Gulat na usal ng dalaga. Nagmamaang-maangan ka pa. Alam kong hindi ka pumasok kanina dahil pumunta ako sa school at sinabi ng teacher mo na hindi ka raw pumasok. Kaya naman dahil doon ay natahimik na lamang si Aliyah dahil sa kawalan ng may papaliwanag. Magsabi ka nga ng totoo, saan ka ba talaga nagpupunta ha? Nang gagaliiting tanong nito sa dalaga. Dahil sa sobrang naipit na sa sitwasyon si Aliyah, kaya naman napilitan na lamang siyang magtapat sa kanyang ina. Sa bahay po ng boyfriend ko, ma. May boyfriend na po ako. Bigla namang tumalim ang mga mata nito. Ano? Kailan pa? Hiwalayin mo na yan bago pa kita isumbong sa papa mo at palayasin ka dito. Pero ma, mahal ko po siya. Aliyah, kailan pa naging matigas ang ulo mo? Ang sabi ko ay hiwalayin mo ang lalaki na yon bago pa kita isumbong sa papa mo. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyong bata ka ha. Kilala ni Aliyah na iba magalit ang kanyang ama. Kaya dahil sa takot, napatango na lamang siya sa kanyang ina at nangakong hihiwalayin na niya ang kanyang nobyo. Pero sa loob-loob niya, hindi niya gagawin ang bagay na iyon, lalo na't mahal na mahal niya na ito. Kaya naman nang magkita silang muli ni Julian, nasabi niya rito na hindi na muna siya liliban sa klase upang hindi makahalata ang kanyang ina. Ano? Paano na yung nangyayari sa atin? Hindi ko kaya, Aliyah. Mamimiss kita ng sobra pag ganun. Usal ng lalaki at obses na ito sa kanyang nobya. Huwag kang mag-alala, Julian. Hindi naman mawawala yun eh. Pero hindi na ako magpapagabi. Hindi na ako absent mula ngayon. Pero araw-araw pa rin tayong magkikita kapag uwian ko sa school. Tugon ng dalaga. Sige, pangako mo yan ha. Tugon ng lalaki. Natila na ibsan ng pangamba sa pag-aakalang hindi na sila magkikitang madalas ng nobya. Oo naman, pangako yan. Tugon ni Aliyah. At ang pagkakataong iyon ay nauwi na naman sa mainit na sandali. Magmula nga noon, patago pa rin silang nagtatagpo, ngunit hindi na nagkakating klases itong si Aliyah. Araw-araw na siyang pumapasok, hanggang isang gabi, habang naghugas ng pinggan ng dalaga, ay bigla na lamang siyang naduwan. Nakaramdam rin siya ng pagkahilo. Kaya tinabi niya na muna ang pinggan na hinuhugasan. Doon siya sumuka. Mabuti na lamang ay walang nakarinig sa kanya ng sandaling iyon. Paano ba naman kasi, ay nagpaalam lang sandali ang ina na may pupuntahan lang. Samantalang ang ama naman ay hindi pa umuwi galing sa trabaho. Nang sandaling iyon, ay biglang naghinala si Aliyah sa kanyang nararamdaman. Hindi kaya buntis siya? Lagi namang may proteksyon ang kanyang nobyo kapag ginagawa nila ang isang bagay na hindi ka nais-nais. Napasa ko na lamang siya ng ulo nang maalalang noong nakaraang 2 linggo ay hindi nga pala gumamit ng proteksyon si Julian. Sa loob-loob niya, ngayon lang siguro na buo ang kinatatakutan niyang huwag sanang mangyari sa kanya. Samantala sa kabilang dako, umattend si Aling Soledad ng reunion nilang magkakaklase noong high school. Puro galante na ang dati niyang mga kaklase. Samantalang siya ay nag-iisang high school graduate lamang dahil sa maagang nakapag-asawa noon. Mabuti nga at inimbitahan pa siya ng mga ito kahit siya lamang ang hindi profesional. Kamusta na ang anak mo? Nag-aaral pa ba? Anong grade niya na ngayon? Tanong ng isa sa mga naging kaklase niya noon at best friend niya. High school na siya, Mare. Nag-aaral naman siya ng mabuti. Mukhang hindi kagaya sa aking maaga nag-asawa. Alam mo ba, Mare? Pagtungtong niya ng college, ay kukuha siya ng kursong pag-aabuga siya. Pagbibida pa ni Aling Soledad sa kausap. O talaga? Mabuti naman kung gano'n. Tapos ay mag-apply ka agad siya sa government para mas malaki ang sweldo, para makaipon siya ng pera. At nang sa gayon, ay maging maalawa na rin ang pamumuhay nyo. Sigurado na tutulungan ka naman ng anak mo eh. Umaasa nga ako na mangyayari yon, Mare. Lalo na't nag-iisang anak lang namin si Aliyah. Kaya nga lahat ng pangangailangan niya ay binibigay namin, makapagtapos lamang siya ng pag-aaral. Usal pa ni Aling Soledad. Samantala ng sandaling iyon, gulong-gulo naman ang isip ni Aliyah kung dapat ba niyang ipagtapat sa kanyang mga magulang na buntis siya o hindi na lamang. Tila inuudyok din siya ng kanyang isipan na ipalaglag na lamang ito upang hindi magalit sa kanya ang kanyang mga magulang.
Kaya naman para mawala ang gumugulo sa isipan niya, napagpasyahan niyang magtungo sa bahay ng kanyang nobyo at dito niya inihiyag ang tunay niyang sitwasyon. Ano ka ba, Aliyah? Huwag mong ipalaglag yan. Anak natin yan eh. Isa pa, kasalanan sa Diyos na ipalaglag ang bata. Harapin natin ito. Magsama na lamang tayo. Suwestyon ni Julian sa dalaga. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, Julian. May matitirhan, wala tayo. Kahit nga trabaho wala ka pa eh. Isa pa, hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nangako ko kila mama at papa na magtatapos ako ng pag-aaral. Nagugulumihan ang sabi ni Aliyah sa kanyang nobyo. Wala pa akong trabaho sa ngayon, Aliyah. Pero may ipon naman ako. Kung ako sa'yo, ay huwag mo lang tapusin ang pag-aaral mo. Ang harapin natin ngayon ay ang pagbubuntis mo. Wala na tayong magagawa. Nahariyan na yan. Magsama na lamang tayo. Hindi naman kita pababayaan eh. At pati na rin ang magiging anak natin. Pangako ko yan. Sambit ng lalaki. At dahil nga sa pangungumbinsi nito, ay napapayag rin ni Julian ang nobya. Kaya naman napagdesisyonan na lamang nilang magtanan. Hindi na naisip pa ni Aliyah na baka hanapin siya ng kanyang mga magulang. Dahil nag-iwan naman siya ng sulat sa papel na nagsasabing sumama na siya sa kanyang nobyo dahil siya ay buntis. At kalakip nito ay ang paghingi niya ng tawad sa kabiguang hindi siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Samantalang nakapaghanap naman sila ng mauupahang bahay sa malayong lugar. At kalaunan ay nakatagpo na rin ng trabaho ang kanyang nobyong si Julian. Kaya naman nasusuportahan na niya si Aliyah hanggang sa ito'y makapanganak. Babae ang naging anak nila at pinangalanan nitong Angela dahil sa malanghel nitong mukha. Nagsisikap si Julian lalo na't may anak na sila. Ngunit isang araw ay tila nagbago ang lahat. Mas pinili pa nito na bumarkada kaysa sa kanilang mag-ina. Palaging gabi na rin ito kung umuwi ng kanilang bahay. Pero hindi naman niya iniigpitan si Julian. Umaasa kasi siya na magbabago rin ito, kahit hindi niya na lamang sinisita. Pero sa paglipas pa ng maraming araw, palala ng palala ang pagpapabaya nito sa kanila. Ang sinusweldo ng nobyo ay napupunta lamang sa pagsusugal at pag-iinom. Kaya naman si Aliyah na lamang ang gumagawa ng paraan para may pambili ng gatas at diaper ang kanilang anak na si Angela. Naroong tumatanggap siya ng labada ng kanilang kapitbahay para kumita lamang ng kahit kakaunti. Nagpatuloy sa pagiging pabaya at irresponsableng kinakasama at ama itong si Julian. Kaya naman isang araw ay tuluyan nang napuno ang dalaga. Nang makauwi ito sa kanilang bahay, ay dito na ibinuhos ni Aliyah ang lahat ng sama ng loob sa kanyang nobyo at kinakasamang si Julian. Ano ba naman yan? Bakit ngayon ka lang umuwi? Saka kulang yung pambili ng gatas ng anak mo oh. Naglalabada ako pero napupunta lang lahat sa pagkain natin. Dapat naman ay tumulong ka. Huminto ka na sa bisyo mo. Nagpantig ang tenga ng lalaki ng mga sandaling iyon. Hindi nito nagustuhan ang pagtaas ng boses ni Aliyah. Kaya naman sinigawan na lamang siya nito. Nagtatrabaho naman ako ah. Kasalanan ko bang maliit lang ang sweldo ko? Saka pwede bang wag kang bongera? Baka magdilim ang paningin ko masampal pa kita. Maangas na tura ng lalaki kay Aliyah. Dahil dito ay bigla na lamang natahimik ang dalaga. Nakikita niya kasi sa mukha nito na hindi ito nagbibiro. Hindi na muling inulit pa ni Aliyah na bulyawan ang kinakasama. Hinintay na lamang niyang magbago at maisipan ng lalaki ang mga pagkukulang nito sa kanilang mag-ina. Ngunit tila bigo siya sa pag-aasam na magbago ito. Dahil isang araw ay natuklasan niyang may nilalandi itong ibang babae. Nang minsang malaman niyang may katsat itong napakagandang babae. Kahit pag-uwi ni Julian, ay sinlubong niya ito ng malutong na sampal. Pinakita niya rin ang katibayan ng babae nga ito. Pero tinatawanan lamang siya ng lalaki. At siya naman ang sinampal nito ng malakas. Wala kang pakialam sa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko ha? Naiintindihan mo ba? Yung anak natin. Galit na wika nito habang hawak-hawak ang kanyang buhok. Walang iyakang hayop ka. Akala ko mapapabuti yung kalagayan ko nang sumama ako sa'yo. Yun pala hindi. Impyerno pala ang dadanasin ko sa'yo. Matapang na saad ng babae. Pero mas lalo lamang nagalit sa kanya ang lalaki. At siya ay pinagsasampal nito. Pinaduguri ng kanyang labi dahil sa pagsuntok nito. Kit ang nangyari. Bugbog sarado siya kay Julian. Hindi niya akalain na gagawin ito sa kanya ng lalaki. Kaya naman minabuti niya na lamang na wag na magsalita at baka lalo pa itong magalit sa kanya.
Napagpasya ng dalaga na tuluyan nang ang iwanan ng lalaking kinakasama kasama ang kanyang anak. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay napagpasya niya ng umalis para hindi mahuli ni Julian. Sa loob-loob niya, bahala na kung saan sila mapadpad na mag-ina. Ang mahalaga ay makaalis siya sa poder ng lalaking kinakasama. Tama na ang 2 taon nilang pagsasama. Napagpasya niya na rin na lumantad sa kanyang mga magulang at tatanggapin niya na lamang ang magiging kaparusahan nito sa kanya. Kaya nga lang, noong sasakay na sila ng jeep, ay bigla silang nakita ni Julian. Hinablot siya nito at kinaladkad pauwi ng bahay. Dahil sa lakas nito at sa takot na papahiya sa iskandalong ginagawa ng kinakasama, ay sumama siyang muli sa lalaki. Pag-uwi ng bahay ay dito muli siya pinagmumura ng lalaki na nauwi na naman sa pananakit nitong muli sa kanya. Kahit pa umiiyak na ang 1 taong gulang nilang anak, ay hindi pa rin ito nilulubayan si Aliyah. Pinagsusuntok pa rin siya nito at pinagsisipa. Nagmamakaawa na si Aliyah na tumigil na sa ginagawa nito. Nag-iwan nito ng mga pasa sa ilalim ng bibig niya at sa mga braso. Sa susunod na magtangka ka pang iwanan ako, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Huwag mo nang uulitin yun ha. Ipangako mo yan. Kung hindi, papatayin kita. Makako ka. Pagbabanta pa ni Julian sa kanya. Tango na lamang at hikbi ang naisagot ni Aliyah ng mga sandaling iyon. Mabuti kung ganon. Sige na, mag-asikaso ka na ng pagkain ko dahil nagugutom na ako. Asik nito kay Aliyah. Nanginginig ang babaeng tinungo nito ang kanilang kusina upang magluto ng kanilang pananghalian. Hilampa ang mga mata ng kanyang mga luha nang sandaling mapatigil siya nang may makapahitong isang bagay na nakasiksik sa kanilang maliit na kabinet na lagayan ng kanilang pagkain. Nang tignan nito ni Aliyah, ay laking gulat na lamang niya nang mapagtantong isa itong uri ng ipinagbabawal na gamot. Hindi niya akalain na gumagamit pala ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang nobyo, kaya pala nagbago ang pag-uugali nito. Madalas ay lagi itong iritable at mainitin ng ulo, kaya naman napagpasyahan niya na lamang na tumakas ulit bago pa may mangyaring masama sa kanilang mag-ina dahil sa pagiging adik nito. Hanggat wala pa si Julian, ay sinamantala ito ni Aliyah. Agad niyang kinuha sa crib ang kanyang anak. Hindi na siya nagdala ng bagahe at dali-dali na siyang lumabas. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo, ay merong tumawag sa kanya. Ito ay walang iba kung hindi si Jason, ang pinsan ng kanyang nobyo. Kung ako sa'yo, ay huwag ka nang tumakas. Binilinan ako ng pinsan ko kanina. Ang sabi niya, kapag nakita raw kita na tumakas, ay pigilan daw kita at dapat ay makarating sa kanya. Kaya't bumalik ka na lamang sa bahay niyo bago pa kita may sumbong. Bigla naman siyang nagmakaawa dito. Parang awa mo na, Jason. Hayaan mo na akong makaalis. Hindi ko na kaya yung pabubugbog sa akin ng pinsan mo. At ngayon ko lang nalaman na nag-aadik pala siya. Kaya please lang, Jason. Hayaan mo na akong umalis dito. Baka sa mga sumunod na araw, mamatay na lamang ako at ang pamangkin mo. Napailing na lamang ito. Ganun ba? Sumunod ka na lang kasi sa kanya. Huwag kang nagar dyan. Kaya please lang bumalik ka na. Dahil hindi ako mag-atubiling isumbong ka sa pinsan ko. Mukhang seryoso talaga ito sa sinasabi niya. Kaya't ang nangyari, lulugo-lugo siyang bumalik sa kanilang bahay habang karga pa ang kanyang anak. Nananalangin siya na sana'y huwag magsumbong ang pinsan nito. Baka sasaktan na naman siya nito. Bagay na iniiwasan niyang mangyari dahil hindi pa gumagaling ang mga sugat niya. Pero nang pag-uwi ng bahay ni Julian galing sa trabaho, tama nga ang hinala ng babae. Muli siya nitong sinaktan. Nagsumbong pala ang pinsan nito kay Julian. At hindi lang yon. Tinutukan na rin siya nito ng patalim. Kitang-kita niya sa mga namimilog nitong mga mata na sa oras na ulitin niya iyon, ay tutuluyin talaga siya nito. Kaya naman napagpasyahan niya na lamang na wag nang tumakas. Naging sunod-sunuran na lamang siya sa kanyang nobyo. Lumipas ang mga araw, muling nanumbalik ang tiwala sa kanya ni Julian. Nauutusan pa nga siya nito na bumili ng pagkain sa palengke. Isang tanghali habang bumibili siya ng karne at bigas sa merkado, ay bigla na lamang may kumalabit sa kanya. Ang buong akala nga niya ay mga batang hamog lamang iyon na namamalimos ng pera. Ngunit pagharap niya rito, ay nagulantang na lamang siya nang malaman na nanay niya pala ito. Anak, mabuti naman at nakita na kita. Kung alam mo lang, matagal na kitang hinahanap. Dito lang pala kita makikita. Kamusta ka na, anak? Anong nangyari sa'yo?
Bakit parang pumapayat ka ata? Tanong nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Aliyah sa muli nilang pagkikita, kahit napatulala na lamang siya. Ngunit sa bandang huli, ay tumugon siya sa kanyang ina. Hindi na po ba kayo galit sa akin, ma? Ito po, hindi maganda ang sinapit ng buhay ko. Palagi na lamang po akong binubugbog ng kinakasama ko. Pasensya na po kayo, ma, ha? Kung binigyan ko po kayo ni Papa. Pinagsisisihan ko na po ang mga naging pagkakamali ko noon. Dapat pala hindi ko muna inuna ang pansarili kong kagustuhan. Dapat ay nakinig po ako sa inyo na magtapos po muna ako ng pag-aaral. Pasensya na po talaga sa inyo, ma. Ito po, dinaranas ko na po siguro ang karma. Napariwala po ang buhay ko at napunta po ako sa isang lalaking adik at irresponsable. Umiiyak na pahayag ni Aliyah, sabay yakap sa kanyang ina. Wala na yun, anak. Kinalimutan na namin ang papa mo yun. Napatawad ka na namin. Matagal na. Saka hindi pa naman huli ang lahat, anak. Pag-aaralin ka pa namin. Sana naman ay matuto ka na sa iyong pagkakamali. Makinig ka na sa amin ng papa mo, ha? Teka, nasaan na pala yung apo ko? Nasa bahay po, ma. Iniwan ko po muna. Inutusan lang po kasi ako ni Julian na mamili ng mga pagkain namin eh. Agad niyang tugon rito. Kung ganun, samahan mo ako sa police station. I-report natin yung ginagawang pang-aabuso sa'yo ng walang kwentang hayop na yon. Demonyo pala siya. Dapat sa kanya ay makulong at mabulok sa bilangguan. Ipapamedical din kita para naman may ebidensya tayo at makuha mo na ang anak mo sa lalaking yon. Pangako, anak, sa'yo papabor ang batas. Yun nga ang ginawa nila at dahil may mga pasa si Aliyah sa kanyang katawan, nagpamedical siya para mas lalong tumibay ang ebidensya laban kay Julian. Kaya't sa uli, nadakip ang lalaki ng mga otoridad at ito nga ay nakulong. Nahulingan rin ang ipinagbabawal na gamot ang lalaki, kaya naman mas tumibay pa ang kaso dito. Nakuha naman ni Aliyah ang kanyang anak at sa bandang huli sa mga magulang na niya ulit sila tumira. Tuwang-tuwa naman ang ama't ina dahil sa apo ng mga ito na sobrang napaka-cute talaga. Muli ngang bumalik sa pag-aaral ang dalaga. Nagseryoso na siya at pinagbutihan na ito para naman kahit papaano ay makabawi siya sa kanyang mga magulang na labis na nabigo dati sa kanya. Kahit gabi ay nagsusunog siya ng kilay kaya naman madalas siyang puyat. Dumagdag pa rito na hindi niya hinahayaan si Angela. Ngayon ay balanse na ang buhay na meron si Aliyah. Ito ay ang pagiging isang ina and at the same time ay ang pagiging estudyante na rin. Sa pagbalik nga niya sa pag-aaral, tinitiyak niyang wala siyang magiging pagliban hanggang sa nagbunga na nga ang lahat ng pagsisikap niya. Dahil sa pagka-graduate niya ng high school, meron pa siyang naging honor. Kahit naging madali yon para maging scholar siya sa isang pamantasan. Nag-aral siya ng 4 na taon sa kolehiyo. Pagkatapos ay dinaretso niya yon sa paglolo. 5 taon rin ang ginugol niya sa pag-aaral na yon. Hanggang sa nalagpasan niya na yon at ngayon ay isa na siyang ganap na abogada. Isa na siyang pau na kung saan ang kanyang mga hinahawakang kaso ay kalimitang mga babaeng inaabuso ng kanilang kinakasama. Naaalala pa nga niya yung pagkakataong minsan ay naging biktima rin siya ng pang-aabuso ng lalaki. Lumipas pa ang ilang mga taon, ngayon ay 10 taon na ang anak ni Aliyah at nag-aaral na sa elementary. Matalino rin si Angela na gaya niya at sa katunayan, mula grade 1 hanggang grade 3 ay nasa top 1 ito. Samantalang matagal na rin nakalaya si Julian. Nagbago na rin kasi ito sa kulungan at nabigyan pa ng parol. Bagamat nakikipagbalikan ito noon sa kanya, ay hindi niya na ito tinanggap pa. Sobra rin itong nagsisisi sa ginawa sa kanyang pananakit at panloloko noon. Umiiyak at lumuhod pa nga ito sa kanyang harapan para lamang ipakita nito ang pagiging sinsero. Pero hindi na talaga nakipagbalikan pa si Aliyah. Baka kasi maulit lamang ang sinapit niya rito. Hinayaan niya na lamang na bisibisitahin ng kanilang anak dahil karapatan naman iyon ng lalaki. Pero nagbanta siya na talaga namang ipapakulong siya nito kapag kinuha niya ang kanilang anak. Samantala, nag-iwan na lamang ng aral para kay Aliyah ang mga nangyari sa kanya noong teenager pa lamang siya. Natutunan niya na huwag maagang pumasok sa pakikipagrelasyon at dapat ay palaging sumunod sa kanyang mga magulang. Iwasan ang pagiging mapusok at palaging isipin ang magiging kahihinatnan ng iyong gagawin. Kung alam mong hindi makakabuti sa iyong pag-aaral ang maagang pakikipagrelasyon, ay tuntukan mo na kaagad ito
at bagkos ay mag-focus ka na lamang sa pangarap. Dito kasi napatunayan ni Aliyah na ang bawat bagay ay may tamang panahon. Mabuti na lamang sa bandang huli ay naituwid niya naman ang pagkakamali niya. Kaya't heto na siya ngayon, matagumpay na sa buhay at nakakatulong pa sa maraming tao dahil sa pagiging abogada niya na may puso sa trabaho. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Katulad na lamang ng pagsunod sa mga payo ng ating mga magulang. Kayo mga kabarangay, anong aral ang natutunan niyo sa kwento natin sa araw na ito? I-comment niyo naman sa baba at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli nating kwento mga kabarangay. Thank you so much and peace out.